Sa lahat ng kanyang mga binanggit sa SONA, mga kababayan, may narinig po ba kayo na binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagsugpo sa droga? May narinig ba kayo na binanggit niya ang tungkol sa droga? Kasi isa yan sa napakalaking problema ng ating bansa, mga kababayan. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Pag-usapan nga natin itong naging SONA ng ating Pangulo kahapon, mga kababayan, sapagkat nakaagaw ng pansin itong unang mga pangungusap sa SONA ng ating Pangulo sa first part. Kasi, mga kababayan, ay inuna po niya ang tungkol po sa flood control scandal, mga kababayan. Yung katiwalian sa ating bansa, korupsyon, lalong-lalo na dyan sa flood control, mga kababayan. Oo, at gusto ko pong hindi po kasi kami makapagbigay ng reaksyon kahapon, mga kababayan, dahil sa naka-live. At alam nyo naman, yung mga kababayan natin gusto nilang marinig yung buong sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi tayo gaanong nagsasalita para hindi ma-interrupt at hindi natatabunan yung sinasabi. Kaya paunti-unti lang yung ating mga komento. Pero ngayon, mga kababayan, bibigyan natin ng reaksyon. Titingnan natin yung bang sinasabi ng ating Pangulo dito sa unang bahagi ng kanyang talumpati sa kanyang SONA, na ang sabi ng ating mga kababayan, yung iba, ang sabi daw, ang ibig daw sabihin ng SONA ay State of No Achievement. Yun daw ang ibig sabihin. Pero hindi naman yun. Oo. Hindi State of No Achievement ang SONA, mga kababayan. Ang ibig sabihin ng SONA ay State of the Nation Address. Yan. Kung ano-anong ibinibigay ninyong pakahulugan. Marami pa, mga kababayan, sa social media. Kung ano-ano ang inilagay nilang ibig sabihin ng SONA, mga kababayan. Pero hindi yun State of the Nation Address yan, mga kababayan. Lililinaw natin. Medyo kinakati kasi yung ating lalamunan, kaya kailangan nating humigop ng sabaw. Eto, mga kababayan, may mga binitawan po kasi at sinabi ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa unang bahagi ng kanyang talumpati na titignan natin, mga kababayan, kung ito ba ay nangyari, kung ito ba ay nangyari na nung nakaraan, o kung ito ba ay naisakatuparan at totoong nasilayan natin ang mga sinasabi ng ating Pangulo. Kaya ating aalamin ngayon at bubusisihin, ating susuysuyin at magsisimula tayo siyempre sa talumpati ng ating Pangulo sa bahaging uumpisahan na ang kanyang talumpati. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan. Ayan. Mga kababayan ko, akala ko sasabihin niya, mga kababayan ko, nais kong malaman nyo, ako ay Pilipino. Hindi yun, mga kababayan, hindi. Sabi niya, narito tayo ngayon para tuparin ang ating katungkulan. Ano ba katungkulan ng Pangulo, mga kababayan? Ang katungkulan ng isang Pangulo ng bansa ay para sa interes ng mga kababayan at hindi para sa sarili. Ayan malinaw yan mga kababayan Ibig sabihin, pinapangalagaan ng kaligtasan, kalusugan, edukasyon, maayos na infrastruktura,
pagbaba ng bilihin, anumang klase yan, petrolyo, pang-araw-araw, ayan, lahat na yan mga kababayan. At ano pa? Siyempre, dapat katungkulan din ng Pangulo bilang Pangulo ng bansa na ang ating mga kababayan ay hindi nahuhumaling. Nahuhumaling sa ipinagbabawal na gamot. Kasi nakakasira yan sa ating bansa at kaya dumadami ang krimen dahil dyan mga kababayan. Pero meron nang kayo papapansin sa inyo mamaya. Tuloy natin. At magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa. Ayan, yun, magbibigay siya ng ulat. Ayun nga, pakinggan naman natin at unawain natin ang sinasabi ng ating Pangulo. At sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Ano ba? 1 taon na ang nakalipas mula Ang may ginagawa po kasi, masipag naman talaga ang ating Pangulo. Nakikita nyo naman siguro, lumalabas. Kung saan siya nagpupunta, nag-i-inspection pa nga yan ng mga proyekto sa flood control ng mga palpak, mga kababayan. Oo, pinupunta niya talaga. Namimigay pa ng mga kabang-kabang bigas, mga tig sa 10 kilo, pero nabisto na yung iba ay 8 kilo lang, mga kababayan. Oo, lumalabas talaga. Iyan ang mga ginagawa naman ng ating Pangulo. Masipag naman talaga. Sa nakikita natin, mga kababayan. noong huli akong tumayo rito Ayan. upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin Ayan, mula nung nakaraang taon na muli akong tumayo rito para ilantad ang katiwalian na nadiskubre natin, ibig sabihin mga kababayan, meron na pong noon pa po, nung nakaraang taon, 2025, ay nadiskubre na po ang tungkol sa katiwalian. Mga kababayan, tandaan niyo po yung mga salita na yan, mga pangungusap na yan, mga kababayan. sa mga flood control project. Talaga inuna ang flood control. Gaya ng aking ipinangako sa inyo. May pangako ang ating Pangulong Bongbong noon, 2025. Ano ba pangako mo, Pangulong Bongbong? Nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon Nagsagawa ng malawakan at malalimang investigasyon, mga kababayan. Nauna si Chis Escudero, pagkatapos si Tito Soto, pagkatapos si Alan Peter Cayetano, at ngayon naman ay si Win Gatchalian, mga kababayan. May mga isinagawang investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Bukod pa dyan, mayroon pang ICI, mayroon pang DOJ, mayroon pang ombudsman, mga kababayan, na nagsagawa ng investigasyon tungkol dito sa flood control. Ano nangyari? na walang pagkikiling kahit kanino man. Walang pagkikiling kahit kanino man. Sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yung isinagawa po nilang investigasyon, di umano ay walang kinilingan kahit sino pa. Ito tanong natin, mga kababayan. Totoo ba itong sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na walang kinilingan, walang sinisino? Tuloy natin. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuturo ng ebidensya. Alam nyo mga kababayan, kung ang pag-uusapan ay ebidensya, napakarami po ang lumabas na ebidensya. Kaso nga lang mga kababayan, sa kabila po ng napakaraming ebidensya, mga lumantad na testigo, para nang sa ganun ay matuntun ang pinakautak at mastermind ng katiwaliang ito, lalong-lalo na sa flood control. Kung pinakinggan lamang itong mga ito, mga kababayan, na katulad ng sinasabi ng Pangulo na tinutuntun at sinusundan kung saan dadalhin ang ebidensya,
Malamang sa malamang mga kababayan, natukoy na po kung sino ang mastermind at kung sino ang utak, pinakautak ng katiwaliang ito sa flood control. Pero ano nangyari? Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin. Ibig sabihin na sinasabi ng Pangulo rito na hindi nagkulang sa pagtuntun ng ebidensya o kaya kung sino man ang dapat na managot. Tuloy natin. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong. May mga nauna ng nakasuhan at nakulong. Mayroon naman talaga. Sino-sino yan? Mga kontratista, Mga kontratista, sandali lamang po, mga kababayan. Pag sinabing mga kontratista, yung kasing mga, marami po yun mga kababayan. Pero sa pagkakaalam po namin, mga kababayan, ang nakulong pa lang po na kontratista ay ang mag-asawang Diskaya. Pakicorrect po ako kung mali ako. Ang alam ko lang po na kontratista na nakulong yung mag-asawang Diskaya po, mga kababayan. Sino pa raw ang nakulong? matataas na opisyal, Matataas na opisyal. Na may kinalaman sa flood control. Sino ba ang matataas na opisyal na alam ninyo na may kinalaman sa katiwalian sa flood control? Si Bong Revilla ba ay mataas na opisyal ng ating gobyerno? Meron ba siyang pinanghahawakan na katungkulan sa gobyerno? Parang wala naman lang po yata, mga kababayan, si Bong Revilla. Opo, kasi parang ito po ang sinasabi niyang matataas na opisyal Sino pa? Si Senator Jinggoy Estrada. Mataas na opisyal yan, mga kababayan Maaaring isa siya sa mga binabanggit ng ating Pangulo. Matataas na opisyal. Sino pa ba ang mataas na opisyal ang nakulong? Bukod kay Senator Jinggoy Estrada. Kasi sabi niya rito sa kanyang zona, mga kababayan, matataas na opisyal. Ibig sabihin, marami yan. Marami yan, mga kababayan. Sino pa kaya bukod kay Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan? Paki-comment nyo nga po dyan sa baba kung meron pang mataas na opisyal na nakulong tungkol sa katiwalian sa flood control bukod kay Senator Jinggoy Estrada. Paki-comment po. Tuloy natin. Diretso. pati na mga mambabatas. Pati na mga mambabatas, mga kababayan. Ibig sabihin, may mga lawmakers katulad ng congressman, senador na napakulong. Ito, tanong mga kababayan. Sino sa mga congressman ang nakulong tungkol dito sa katiwalian sa flood control? Paki-comment nyo nga po kung meron po. Kasi ang sabi niya rito, mambabatas mga kababayan Ang nakulong po na mambabatas na alam namin, mga kababayan, si Senator Marcoleta. Ayan, nakulong yan. Pero, walang kaugnayan sa flood control ang kanyang pagkakakulong. Hindi tungkol sa katiwalian sa flood control ang naging kaso ni Senator Marcoleta, kaya siya nakulong. Siya po ay kinasuhan ng gawa-gawang kaso ng ombudsman tungkol po doon sa donasyon na kanyang tinanggap. Na hindi yun mula sa kaban ng bayan kundi personal na pera nitong mga nagmagandang loob sa kanya na kanyang mga kaibigan. Kaya hindi natin pwedeng isama sa sinasabi ng Pangulo na naipakulong niya na mambabatas na iniuugnay sa usapin sa katiwalian sa flood control. So, alisin natin doon si Senator Marcoleta. Sino pa? Si Mike Defensor, wala pong hinahawakang tungkulin ngayon sa gobyerno. Ibig sabihin, civilian po yan, mga kababayan. Siya po ay dati pong congressman o representative. Pero ngayon ay wala siyang hinahawakang tungkulin sa gobyerno. Ang tanong, mga kababayan, sino po ang mambabatas
na nakulong dahil sa katiwalian sa flood control. Ang nakikita pa lang natin, mga kababayan, iisa pa lang, si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan. Tuloy pa natin. At dumating na tayo sa punto na Ayun, dumating na sa punto ha. Dumating na sa punto na sa ombudsman, ayon sa ay ombudsman, malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. ayon sa ombudsman, sabi niya, malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa speaker, mga kababayan. Mga kababayan, 1 taon na po ang nakakaraan katulad ng kanyang binanggit doon sa simula ng kanyang talumpati, mga kababayan. At nakita nila at nadiskubre ang katiwalian tungkol dito sa flood control, mga kababayan. 1 taon na. Ngayon, ang sinasabi dito, mga kababayan, ay hindi pa final. Ibig sabihin, parang alanganin pa ito, mga kababayan. Kung sinabi sana na nasampahan na ng patong-patong na kaso ang dating speaker, yun sana, matutuwa siguro ang taong bayan dahil sa yan po ang hinahanap at hinahangad at gusto namang mangyari ng ating mga kababayan na may managot tungkol dyan sa katiwalian sa flood control. Pero dito, ayon sa sinasabi ng ating Pangulo, masakit pa yun mga kababayan Masakit man sa atin, pero ang masakit sa kanya, mga kababayan, ay malapit na. Malapit pa lang, masakit na yon, mga kababayan. Mas masakit ito pagka tinutuon na. Oh! Malapit pa lang, mga kababayan, masakit na di lalo na pag tinutuon na ito, mga kababayan. Ano daw ang gagawin? Sasampahan ng patong-patong na kaso ang dating speaker. Ano pa? Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang Masakit man sa atin ito, pero kailangan natin anyang gawin. Mga kababayan, ang totoo, pwede naman niyang gawin sa totoo lang. Kahit hindi panahon ng bago magsona, mga kababayan, mas maganda sana. Eto, mga kababayan, kung ako lang, medyo sablay yata yung advisor niya Dapat sana, para may mas magandang pasabog sa SONA, kinasuhan muna ng patong-patong na kaso itong si dating Speaker Martin Romualdez. Ganun sana. Pagkatapos, pagharap niya sa SONA, mas mas sisikat siya ngayon. Sasabihin na, matindi. Para maging totoo, yung sasabihin niya dito sa mga susunod na pangungusap. Kasi dito pa lang, mga kababayan, malapit pa lang Ibig sabihin, hindi pa nangyayari yan. Pwede pang magbago yan. Pwede pang mangyari sa susunod na taon ulit. Kasi malapit po kasi, mga kababayan, wala pong nakatakdang panahon. Kahit na lumagpas na ang 2028, pag sinabing malapit, malapit pa rin yun. Pero kung sinabi sana na, bukas, yan. O kaya kung sinabi sana na, sa susunod na linggo, yan. Makakaasa tayo. Pero dito, malapit na. Malayo yan. Oh! Mga kababayan, wala pong nakatakdang petsa dyan, mga kababayan. Ano pa? Tuloy. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Oh. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ibig sabihin, walang kaibigan dito. Parang erap ito, mga kababayan. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kumpare. Si erap ba nagsabi nun? Parang
O, ang natatandaan ko, yun ang sabi ni Erap noon, mga kababayan, diretso pa. Ako ay Pangulo ng Pilipinas Ako ay Pangulo ng Pilipinas. Tinindihan niya na. at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. At ang tungkulin ko ay sa inyo na aking mga kapwa Pilipino. Pangulong Bongbong Marcos, napakarami po ang nagrally na mga kapulisan natin kahapon. Opo, alam niyo po ba na ang ating mga kapulisan ay nakakonsentrate po sa zona po ninyo? Napakarami pong pinakalat po kayo na mga PNP sa iba't ibang dako ng Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila, pati sa labas. Maraming nag-checkpoint. Ang tinitignan nila, yung mga pupunta dyan na magrarally sana, pero wala naman. Pangulong Bongbong Marcos, ang pinaglilingkuran nyo po, sabi ninyo, ay ang ating sambayan ng Pilipino. Nakikita po namin kasi na ang mga kababayan natin ay kung tunay na pinaglilingkuran ni po ninyo, hindi po matapos-tapos ang mga protesta at mga pagkilos, rally, at ang pinagsisigawan, ipinananawagan po, ay lalong-lalo na dyan sa katiwalian sa flood control. Dahil sa napakalaking ninakaw na pera na mula po sa pondo ng gobyerno, na nagmula po yan sa mga tax ng mga kababayan natin. Pangulong Bongbong Marcos, kung tunay po na kayo po ay naglilingkod sa bayan, dapat po ang unahin natin yung ating mga kababayan. Hindi po yung, hindi ko naman sinasabi na ang inyong ginagawa ay para sa sarili nyong interes. Dahil nakikita naman po namin ang pagsisikap nyo. Sorry. Pero, sana po, maging patas. Maging patas po kasi nakikita po ng ating mga kababayan na, alam nyo po kasi, ang ating mga kababayan ay may mga sinusuportahan na katulad ninyo, meron ding sumusuporta sa inyo. Meron ding sinusuporta ng ating mga kababayan, marami po niyan, na hindi po yata dumaan sa tamang proseso at hindi makatarungan at makatwiran ang nangyayari. Bakit hindi nyo po sansalain? Bakit hindi nyo po bigyan ng atensyon ito? Katulad ng halimbawa yung pagpapakulong ng mga hindi ninyo kaalyado, hindi, ididirekta na natin mga kababayan. Kasi yun naman talaga ang nakikita natin. Kapag hindi ninyo kaalyado, yung mga pumupuna, bumabati ko sa inyo, pag gumulong ang investigasyon, hustisya, napakabilis po Oo, napakabilis. Pero yung mga kaalyado po ninyo, katulad ng ibang mga senador at congressman, bibigyan natin ng halimbawa. Halimbawa na lang. Si Senator Chis Escudero at saka si Senator Joel Villanueva. Yang pong dalawa na yan ay meron na pong sinasabi noon ang ombudsman na kakasuhan itong mga dalawang ito. Ang sabi pa nga po ng ombudsman, hinog na. Bakit po nagbiglang naghilaw? Pangulong Bongbong Marcos, ito ba ang sinasabi ninyong naglilingkod po sa ating mga mamamayan at ang inyong katapatan ay nasa taong bayan? Parang ganun po ang ibig ninyong ipahiwatig sa talumpati po ninyo pero parang hindi po makumbinsi ang ating mga kababayan dahil iba po ang nangyayari doon sa sinasabi nyo po. Opo, hindi po natin masisisi na ang ating mga kababayan ay magkaroon ng ganong impresyon o opinyon, pagkilala, dahil sa magkaiba po Magkaiba po yung sinasabi nyo sa tunay na nangyayari sa ating bansa.
ano po kaya ang magandang gawin natin? Ano po kaya ang masasabi nyo tungkol sa bagay na ito? Katulad niyan, si Senator Marcoleta nakakulong, hila namang kinalaman sa flood control na sinasabi niyong katiwalian. Yung kaso niya po ay dinismiss naman ng COMELEC. Bakit ganito po ang nangyayari? Bakit hindi po patas ang paggulong, pagpapatupad ng batas sa lahat ng mga Pilipino? Parang yung sinasabi niyo po kasi na walang kinikilingan, parang lumalabas po, batay po sa obserbasyon po namin, ito'y opinion lang naman po namin, ano po? Parang meron po eh. Kasi kung wala po sanang kinikilingan ang inyong administrasyon, dapat lahat. Napakarami pong nabanggit doon sa mga testigo na ngayon po ay kinuha po yung mga salita o pahayag ng mga testigong ito, yung 8 Marines po na nagpahayag ng tungkol doon sa pag-deliver ng mali-maletang pera sa dating speaker. May mga binabanggit pa po sila na ibang mga personalidad na tumanggap ng mali-maletang pera. Bakit hindi po patas, hindi po pare-parehas na kasuhan, imbestigahan itong mga binabanggit ng mga testigong ito? Bakit si Martin Romualdez lang? Yan ba ang sinasabi niyong may walang kinikilingan pala, mga kababayan? Kasi sabi ng ating Pangulo, wala daw po siyang kinikilingan, mga kababayan. Napakaraming nabanggit dyan na mga congressman, mga senador. Dapat, imbestigahan ito. Pagkatapos, pag nalaman na totoo ang sinasabi, dapat na managot. Pero kung hindi naman totoo, bakit hindi natin bigyan ng katarungan itong napakalaking problemang ito na kinakaharap ng ating bansa na siyang ipinananawagan halos lahat ng ating mga kababayan na nagpoprotesta, yan lagi ang hinahanap. Yung ninakaw po na pera ng bayan, tax po kasi ng mga Pilipino yan, hindi naman pwedeng mag-move on na lang katulad ng sinasabi ng isang senador na pabayaan na lang po, hindi naman po pwede yon. Dahil pera po namin yan, may karapatan po kaming maghanap. Mr. President, itong sinasabi niyo po rito, para nang sa ganun ay mapaniwala o maniwala po ang ating mga kababayan, sana naman po, maging patas at talagang panagutin ang dapat panagutin. Lahat ng sabi niyo po kanina, ay sinusundan ninyo yung itinuturo ng ebidensya, parang hindi po Hindi po ganun ang nangyayari po Dahil ang itinuturo ng ebidensya, hindi po kailanman na ipatawag sa investigasyon ng Blue Ribbon. Meron pong ilan na naipatawag kayo sa ICI, pero hindi naman po naka-public, hindi naman po nalalaman ng publiko, nakatago po, hindi namin malaman kung anong nangyari sa investigasyon na yan. Pagkatapos biglang nabuwag na parang gumastos lang po tayo ng malaking halaga na wala naman pong nangyari. Yan po ang sinasabi po natin dito. Kung talagang wala kayong kinikilingan, yan po ang pinananawagan ng taong bayan, dapat po lahatin. Hindi yung kung sinong gusto nyo lang o kaya, ano po kasi, nagiging selective justice po ang nangyayari po rito Wala po kaming nabalitaan na kaalyado po ninyo na naisama na naipakulong. Lumalabas po talagang tinatarget ng inyo pong pamahalaan ang mga kalaban ninyo sa politika at hindi ninyo kaalyado. Pero pag napatunayan po ninyo na wala talaga kayong kinikilingan at sinusundan po ninyo ang itinuturo ng ebidensya,
kapag kayo po ay nakapagpakulong ng kaalyado ninyo, hindi namin sinasabi ito dahil sa gusto naming makulong yung lahat ng... kung ano, sabi nyo po kasi kayo pong nagsabi, sinusundan po ninyo ang kung saan itinuturo ng ebidensya. Sino-sino po ba itong mga ito na itinuturo ng ebidensya? Mula po doon sa mga district engineers, mga undersecretary ng DPWH, marami po yan. Mga binanggit ng mga testigo na lumabas at lumantad sa Blue Ribbon Committee. Mga dating bodyguards ni Saldico. Madami po silang sinasabi. Kumusta po? Meron na po ba kayong ginawa para hakbang na ginawa para nang sa ganun ay mapanagot itong mga ito na binanggit? Na imbestigahan po ba? Meron po ba kayong napakulong sa kanila? Meron nga pong kasabihan na aksyon speaks louder than words. Para maniwala po kami sa inyo, Pangulong Bongbong, dapat sana maging patas ang investigasyon. Hindi yung mag-iimbestiga lang po kayo sa isang lugar ng flood control katulad nitong sinasabi ni Ping Lacson. Parang sa Taguig lang mayroong investigasyon sa flood control. Hindi naman pwede yan. Hindi fair ang... parang may kinikilingan na po pagka ganon. Dapat lahatin. Lahatin po. Yan po ang panawagan ng taong bayan, mga kababayan. Meron pa ba? Wala na. So, yun lang, mga kababayan. Sa huli, ang mga kababayan natin ang huhusga kung ito nga po pang sinasabi ng ating Pangulo ay yan ang tunay na nangyari. Nangyari na at mangyayari pa kaya ang mga ito? Pero higit sa lahat, mga kababayan, bago tayo magtapos, ito yung sinasabi ko kanina na meron po akong nais na ibahagi sa inyo. Napansin ko lang ito napansin ko lang. Sa napakaraming mga binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA, mula po sa flood control, sa lahat-lahat na edukasyon, infrastruktura, elektrisidad, magpapalipad ng space rocket. Hindi ko alam kung anong klaseng rocket. Ang rocket kasi sa amin dito, mga kababayan, pag Ilocano, alam nyo yung pinagtabi-tabing kawayan na mga ilang piraso yan, siguro mga nasa 10. Pagkatapos pupunta ka sa ilog o sa dagat, sasakyan mo yun parang bangka. Yun, rocket ang tawag namin doon dito sa Ilocanuhan. Pero dito si Pangulong Bongbong Marcos daw ay magpapalipad ng space rocket. Mga kababayan, matindi ito. Mga kababayan, kapag nangyari yan. Oo. Loko naman itong mga basher, ang sabi nila, parang balak na daw gumawa ng rocket ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kalawakan. Hanggang sa Kalawakan ay magkakaroon na ng rocket si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ganun. Hindi ganun. Maling impresyon lang yun at pagkaunawa, mga kababayan. Ito yung sinasabi ko. Sa lahat ng kanyang mga binanggit sa SONA, mga kababayan, may narinig po ba kayo na binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagsugpo sa droga? Mga kababayan, paki-comment nyo nga po dyan sa baba. May narinig ba kayo na binanggit niya ang tungkol sa droga? Kasi isa yan sa napakalaking problema ng ating bansa, mga kababayan. Ang droga ang siyang nagiging dahilan kung bakit maraming nangyayaring krimen sa ating bansa. Hindi na ligtas. Lumabas ng gabi ang ating mga kababayan. Natatakot na ultimo mga riders. May nakalagay sa helmet. Huwag niyo akong sasaktan. Itong mga gumagawa ng mga krimeng ito, mga kababayan, ay nai-impluwensyahan dyan sa paggamit ng droga, mga kababayan. Pero, meron ba kayong narinig
na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA ang tungkol sa droga, mga kababayan, paki-comment nyo naman po dyan sa baba kung meron. Napansin lang namin yun, napansin lang namin, mga kababayan. Beno, ito po ang inyong lingkod, mga kababayan. Just Vlog ay muling bumabati po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Lagi naming sinasabi ano man ang inyong ginagawa at nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.